Update po dito sa ating bagong garden. Meron tayong mga bagong halaman dito. Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, i-update po natin itong bagong garden. Pero bago po yun, kung bago ka pa lang at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, hit the like button, and ring the bell for notification. Umpisahan po natin dito sa sili. Ayan. Ito po ay isang buwan pa lang na i-transplant dito sa container. Ito po yung air pruning na sili. Ayan, yung may mga butas. Ito na siya ngayon pagkatapos ng isang buwan. Daming sibol sa puno. Malago ang dahon. Berdeng berde. At namumulaklak. Namumulaklak na itong ating sili. Meron na mga bunga. Ayun. May bunga na siya doon. Ayan o. May bunga na ang sili. At napakataba po nito. Napakaraming bagong sanga. Ayan, puno-puno siya ng dahon at napakaraming bagong sibol. Ang ginagamit ko po dyan na pandilig ay yung swamp fertilizer. Yun po yung mga dahon na binabad dun sa isang container o timba. Binabad sa tubig. Halo-halo po yung mga dahon, mga sariwang dahon. At may kahalo din po siyang mga kitchen waste. Yung mga balat ng prutas, balat ng gulay, may balat din ng saging, yung saba, napakataas po nun sa potassium. So simula dun sa tatlong pangangailangan ng halaman, nandun na po agad yung nitrogen dun sa mga sariwang dahon na binabad dun sa container, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung balat ng itlog, pwede po siyang maging source ng phosphorus. At yung balat ng saging, lalong lalo na yung saba, napakayaman po nito sa potassium. Kaya ito po yung resulta ng swamp fertilizer na pinandidilig ko dito sa sili at sa iba pang mga tanim dito sa garden. So yan po yung ating sili. Dito naman po tayo sa kangkong. Etong kangkong na ito, na-harvest ko na nung isang araw. Nung nakaraang araw, na-harvest ko na ito at napakatataba po ng nakuha ko dito. So ito mga ito, gaya niyan, bagong sibol na yan. Mas marami yung sumibol sa kanya ngayon kasi naputulan. Swamp fertilizer din po ang ginagamit ko dyan. Napakabisa po kasi ng swamp fertilizer. Kaya lang, ang disadvantage nitong swamp fertilizer, hindi natin pwedeng ipandilig kung i-harvest na natin yung gaya nitong kangkong, mga leafy vegetables. Kasi pwedeng mapasama sa ating niluluto yung babaho kasi yon, mga bulok na dahon. So hindi advisable na gamitin natin kung i-harvest na natin yung mga leafy vegetables kagaya nitong kangkong, kagaya nung mustasa, yung pechay.
hindi natin siya pwedeng gamitin o idilig pag i-harvest na natin yung mga yan. So, mas maganda kung gagamitin natin, hindi pa natin siya i-harvest. Okay lang kung mga doon sa mga puno na namumunga, kagaya nito yung sili, okay lang siya. Anytime pwede mo siyang gamitin para dito, kasi hindi naman siya, mas mataas naman itong sili at hindi madadama yung dahon kahit magdilig ka dun sa ilalim. So next, itong sibuyas. So grabe yung kanyang mga dahon, nababali sa bigat, taba. Yan po yung epekto ng swamp fertilizer. At syempre po, mahalaga din yung soil mixture, yung pinaghalo-halo nating mga rice hull, yung uling, yung mga durog na uling, saka yung topsoil, para maging loose yung ating lupa na pinagtataniman sa mga container. Napakahalaga po nun, kasi kung lupa lang, pwede siyang tumigas at hindi makapenetrate yung ugat ng ating mga halaman. Pag maganda yung root system ng ating mga halaman, mas mabilis dadami yung ugat at mas effective para sa kanila yung pagkuha ng nutrients dun sa lupa na ating pinagtataniman. So ito po ay yung siling panigang, yung siling haba. Meron na siyang letter Y. Ayan, letter Y na yung kanyang sanga. Ito, ayun o. So pagka ganyan po, mas madali-dali na siyang pumunta dun sa flowering stage. Ilang panahon na lang at mabilis kasi yung lumalago pag lumabas na yung mga sangang ganyan. So ayan yung siling panigang. Ito po, sensation. So hindi ako familiar dito masyado, sensation na ito, pero galing ito kay Ate Gemma. Shoutout sa iyo, Ate Gemma, salamat sa kalaman na ito. So sabi nila sensation daw ito, bagamat di ako familiar dito, sensation yan kasi mas kilala nila yan. Dito tayo sa eto, kangkong pa rin ito. Ito naman mga buto ito. So magaganda yung kanyang sibol. Ayan, magaganda. Kangkong pa rin yan. Yan yung mga buto. Eto, galing ito kay Kuya Rene. Shoutout sa iyo, Kuya Rene. Salamat sa maliliit na sibuyas. Magaganda na yung tubo niya. Ito, mahaba na yung sibol. Yan yung maliliit na sibuyas. Meron pa yan doon sa labas. Sa labas ng bakod. Ayan, sibuyas pa rin yan, yung maliliit. Dito naman tayo sa mustasa. Eto na yung mustasa. Yun, ganda na mustasa. Oh ha, ganda na, malapit ng lumaki. Pagka ganyan na po, maganda na yung pag-uugat niya, kaya mas mabilis na yung kanyang paglaki. Mustasa. Ito, millionaire. Kapag mabuhay ulit ako,
ganda ng mustasa. Hindi pa yan masyadong naiinitan kasi may nakasangga pa ditong kahoy. Medyo matataas na mahogany. Yan. Mas maganda ito pagka full sunlight yung nakukuha nila. Mas mabilis yung kanilang paglaki. Ito yung petchay. Nandito lang siya sa isang sirang container ito, nakahiga. Ito yung petchay, medyo malalaki na. Okay, mustasa pa rin. Sibuyas. Ito, mustasa pa rin, nasa gulong. Bali 3 gulong nga pala ito. Pinagpatong-patong ko. Gulong ng tricycle. Ayan, maganda na rin yun nandito. So, meron tayo ditong talbos ng kamote. Namumula na ang talbos ng kamote. So dito, dati nakalagay dito yung langkawas. Tinanggal ko na transplant na siya. Nandun na siya sa gilid. Ito. Dalawang araw na siyang nailipat dito. So, ang ganda na. Ito na yung langkawas. Dito, ito abaka. Pansamantala dito muna siya sa loob ng garden. Kasi po ito ay lumalaki at habang hindi pa siya na-identify kung talagang ito yung isa sa magandang klase ng abaka na nakukunan ng magandang fiber, dito muna siya. So pag na sigurado ko kung ito talaga yung magandang klase ng abaka, ay transplant ko na ito sa labas nitong garden. Kasi lumalaki yan abaka at mabilis dumami. Dapat yan ay nasa isang lugar na makakabuelo siya at wala siyang malililiman na ibang halaman. Dito may mga okra tayo naka paikot dito sa kabilang banda ng garden, sa kabilang bahagi. Yan. Maganda itong okra ngayon tag-ulan kasi masusuplayan siya ng tubig. Itong okra kasi ay kailangan niya yung tamang supply ng tubig kasi makitubig siya. Ayan, okra doon sa kabila. So meron pa doon. Ayan, sa kabilang sulok sa isang kanto. So ito nga pala nasa katabi ng mga mustasa dito sa bandang itaas. Yan po ay sinabog ko dyan. Kamatis yan. Tomato. Ito yung update sa ating bagong garden. So salamat po sa lahat ng nanonood sa channel na ito. Salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng subscribers, meron na naman tayong bagong subscriber.
tatlo yung nadagdag. So thank you for watching. Salamat po. See you in my next video.